establishment request or evaluator. Then, so kami naman po ito, yung gumagawa nito yung evaluator. Then sa third, yung sa SMR submission. So yun na po, sa client side din. Then yung last po is yung SMR evaluation na, which is sa amin naman as mga evaluator. So sa inyo po, take note nyo lang po itong number 1 and number 3 na flowchart. So later naman, isa-isa hindi naman namin. So ito lang yung po basically yung inyong po kailangan gawin. First is yung mag-register muna sa CRS or Company Registration System. So after that, i-evaluate namin and then i-approve. Then pag may approve na kayong CRS, then pwede na kayong mag-create ng SMR. After nyo maka-create, pag na-submit na, i-evaluate namin. Yun ito po yung flowchart number 4. So take note nyo lang po yung flowchart number 1 and number 3. So, proceed po tayo dun so first, ang kailangan po muna natin is mag-register po sa ating CRS or the Company Registration System. So, meron po kasi tayong dalawang way para maka-access sa ating CRS. So, first po, dito muna tayo sa online account setup. So, gagawa muna tayo ng account po. So, paggawa naman ng account, pwede po kayong ito na pala yung link. Ito po yung online SMR system natin. Ito yung link, client.emb.gov.ph/smr/login. So, pag tinype nyo po yan, ito po yung lalabas. So, client must provide active email because the email will receive CRS notification. So, ano po, kailangan po make sure na ang email na ilalagay natin is active. Kasi doon po talaga lahat ng communication pag merong mga halimbawa, yung result ng evaluation, kung may deficiency man, kung ano yung kailangang i-submit, dun po ang notification lahat mapupunta sa email na i-register natin. Kaya make sure po na active yung email na ginagamit natin. So meron din po kaming ina-advise dyan kasi merong nag-raise na din ng concern noon na email kasi, personal email ni PCO yung ginamit. Nawala bigla si PCO. So ngayon, si owner, si proponent, hindi na nila ma-access yung kanilang account. Kasi nga, ang ginamit is personal email ni PCO. Kaya sabi namin, mas maganda siguro if you can create a separate na email account para lang sa compliance niyo po kay EMB. So yung siguro maganda, yun na yung gamitin nyo sa lahat ng mga online na system na pinaprocess or nire-register nyo po kay EMB. Para at least, yung email na yun, kung magiging company email nyo na pwedeng i-access or may access, hindi lang po si PCO. Kasi syempre, pag personal email nga naman ni PCO, syempre, hindi kayo bibigyan ng ng access doon kasi personal email niya ngayon. Kaya mas maganda po na meron kayo sigurong separate na email na lang na intended po para sa sa compliance nyo kay EMB. And mas maganda din doon, kasi pag personal email, ang dami pong mga pumapasok sa mga email natin. Kaya minsan yung iba hindi na napapansin kasi merong mga kung ano-anong email na nare-receive, lalo po ngayon, di ba? So mas maganda siguro kung meron kayong bagong email na para doon lang, para at least, ang pumapasok lang doon na makikita nyo is yung talaga, yung lahat lang patungkol po kay kay EMB. Pwede po ba yung multiple account in one email? Gaya po namin, dalawa kaming PCO. Okay naman po yan. Kung dalawa kayong PCO tapos isang email lang yung gagamitin, okay, pwede naman po yun. Depende na din po yun sa inyo. Meron kasi iba pong mga projects na tawag dito, kanya-kanya silang gawa. Kaya ang ginagawa nila, kanya-kanya din silang register. Pero halimbawa, magre-register kayo ng magkaibang projects. Kaya lang ito, kung isa lang naman kayong PCO, pero dalawa kayong PCO, pero sa isang project, pwede po yun na isang email lang yung gagamitin. Kasi isa lang naman basta yung project lang naman ang nyo i-register nyo. Kaya lang po, hindi ko sure kung pwede. Dito sa SMR, hindi ko alam lang sa ibang Pag sa SMR kasi, dapat ang pag-register nyo is isang company lang.
So siguro isang company ang i-register nyo, pero pwede kayo mag-access parehas na PCO. Pero kasi pag isang company ang i-register nyo po yun, technically parang isang account lang siya. Pero pwede kayo mag-access na both na PCO. So mamimili siguro kayo kung sino ang magre-register din doon sa account na yun. Kasi iniiwasan, alam ko pag pag may na-register ng isang na-register nyo na yung company nyo, dapat yun na din yung yun na din yung hindi na pwedeng gumawa ng isa pang account using din na same na company. Kasi medyo mas magugulo lang. Although siguro yung iba pwede, kaya lang parang ina-advise namin isang isang account lang o isang one time lang yung pag-register ng company nyo sa CRS. Kasi ang mangyayari po, kung halimbawa, meron kayong tig-isang account, so ibig sabihin, both account na yun, need nyo i-register yung company nyo. Ang mangyayari po, magiging dalawa yung registration ng company. So mas maganda po kasi, or yun din yung ina-advise, na dapat isang registration lang ng company, then pwede na lang siguro, nasa inyo na lang mag-uusap kayo na pwede lang yung ma-access na dalawa yung yung account na yun for your project. Pero yung iba kasi, hindi sila nahirapan kasi may dalawang project na magkaiba. So talagang gagawa sila tig-isang account. Pero kung halimbawa, isang establishment lang pero dalawa kayong PCO, so i-register nyo lang po kasi yung establishment as one. Kaya lang pwede lang kayong makapag-access both. Pero i-clarify din na, siguro i-clarify nyo din po if okay lang yon na kasi ang alam ko, meron yung iba, halimbawa nga po na may dating PCO. Ang mangyari po, di ba, may dating PCO, tapos pagpapalit ng PCO. Ang gagawin po niya is yung niregister niya before na company, si bagong PCO, gagawa siya ng account niya, pero ang i-claim niya is yung dati pa ding company na niregister para nga maiwasan na dalawa, doble-doble po yung nakaregister na company. Kaya yun po yung alam ko na although pwede naman i-verify po dun sa aming MIS kung kung ano ang magiging problem pag gano'n na may separate account kayo tapos tig-isa pa kayong registration ng company. Yan po. For PCO registration, pwedeng personal email tapos yung sa SMN. Yes po, pwede naman. Actually, sir, pwede naman sana personal. Kaya yun lang minsan yung ina-advise namin na mas maganda siguro na wala naman pong actually sinabi na bawal din yung personal email dito. Kaya lang, may mga ganun na pong kasi cases na nagpunta sa office, parang recover ng account or yung iba naman na hindi na talaga na-recover, gumawa na lang ulit sila ng bagong account kasi nga, ang nangyari nawala daw si PCO, hindi na po nila ma-access yung account. So yan po, pwede yan po na personal email siguro sa registration nyo as PCO kasi kayo naman mismo yun. Then siguro pagdating sa mga online permitting and SMR, yun na yung parang talagang company email. Okay, so proceed po tayo ulit dito sa paggawa ng account. So i-tick nyo po itong client. And kung first time nyo po, magre-register muna po kayo. So ito sa ilalim ng login. So pag click nyo po yung register, ito po yung lalabas. So yung paggawa na po ng account. So maglalagay po kayo ng inyo pong username, then yung first name, last name, and position nyo po sa company, then yung email, telephone number or mobile number, tapos yan po, password nyo, confirm password. Tapos ito po, piliin nyo po kung saang region kayo. So make sure po na tamang region po yung malagay nyo kasi baka maligaw po ang inyong account. Then, kailangan nyo pong mag-upload ng dalawang ID. So, nakalagay po dito is company ID and government ID. So, if ever na na wala pong company ID kasi merong mga projects na, lalo yung mga maliliit lang, wala naman silang company ID. So, pwede naman po any valid ID or kung meron kayong another government ID, yun na lang po yung i-upload nyo. Kasi i-check naman po yan ng ating mga administrators. So, si administrator po kasi, sila din yung nag-approve ng mga application sa CRS or yung mga registration sa CRS. Then, i-save nyo lang po ito. Yan po, user must provide active email because this email will receive all CRS notifications. Ask ko lang po sa CRS po, yes po ba sa for certificate of conformity
of application. Ano po bang ano din? Parang yung iba, hindi na po yan. Parang no na lang din po ang nilalagay dyan. Certificate of Conformity of Application sa CRS. Parang yung last time na naano ko, hindi kasi kami yung nagmo-monitor ng iba. Pero yung recent na parang na-assist namin, kahit no po na yan, okay lang naman yung Certificate of Conformity of Application. Okay, baka mamaya makita ko dito ulit. Pero parang yung last, nakita ko yung administrator na in-assist po doon. Kahit ni-no po yung ano, okay lang naman. Okay, create an account. Yun na po yung kanina. So sa baba pong part, meron kasi din pong for comments and concerns, click here daw po to view emails. So pag click nyo po yun, makikita nyo po itong mga support email. So ano po, paki-take note po itong support email na para saan ba kayo, Region 5. So ito po yung natin support email. r5support@emb.gov.ph. So any po na problem na may encounter nyo sa online, dito lang po tayo mag-email. So meron kasing naka-assign po dyan na magre-reply talaga sa lahat ng mga queries and concerns. So halimbawa gusto nyo din mag-follow up halimbawa yung SMR po namin, pwede ma-follow up kasi hindi pa rin na-evaluate. So pwede kayong mag-email po dito, r5support@emb.gov.ph. Meron din po yung mga halimbawa hindi makapag-proceed, ganyan. Kasi actually, pag may tumatawag kasi sa amin regarding sa pag sa online na hindi kasi makapag-attach, hindi makapag-proceed, hindi rin kasi po namin talaga masagot. So, minsan, ang nagmamanage po kasi talaga ng system is central office. So, kami naman po, ang fino-forward namin sa MIS namin, then sila po yung nakikipag-coordinate sa central. Okay. So, yan po, take note po, r5support@emb.gov.ph. So, meron din po yung halimbawa, magpapa-change may mga concern doon magpapa-change ng details sa account. So, sila din po kasi ang nag-handle po nitong support email is yung ating mga administrator po. Okay, so yan po yung ating support email. Okay, on the process pa lang po kami ng application ng ECC at training ng PCO. Kailan po mag-start and first deadline of submission? So actually po, technically, ang submission po ng SMR po is once po kasi nag-start ng mag-operate yung ating project. Kasi syempre po, meron na meron na kayong dapat i-comply. And dapat naman po kasi ang permits natin is sinisecure natin prior po sa operation ng project. Kaya lang, sa po talaga, in reality, marami po talagang nag-a-apply ng permit, naka-operate na, kaya kumbaga late na yung submission. Kaya siguro, ang gawin niyo na lang po, sa ngayon kung halimbawa on process pa lang, pwede naman na kayong gumawa po ng account, then pwede na kayong mag-start mag-submit, mag-input ng mga data, then siguro dun sa permits, ilagay niyo na lang po on process. Or yung iba naman po, excuse me, once na available na lahat ng permits nila, saka na po nila nagsasubmit ng SMR. Kaya lang syempre, paano kung matagal pa, hindi kayo makapag-submit agad hindi agad ma-process yung permits kasi hindi pa kayo makapag-apply. So at least, meron na po kayong, nakapag-start na kayo ng inyong pong SMR. Pwede po ba kaming sumabay mag-register now, ma'am? Pwede naman po i-try nyo, kaya lang hindi ko, matitigil lang po kayo doon sa sa registration sa CRS kasi iano pa po siya, for approval po siya ng mga administrator. So dito po sa part na to, pwede na kayo pong gumawa ng inyo pong account sa CRS. Then kaya lang later po, pag yung sa actual na ng application ng CRS, marami po kayong i-input, meron pa po kayong mga need na i-attach. So baka po hindi makano. Pero dito po sa account, sa ngayon, pwede na kayong gumawa. Mas maganda nga po kung na-try nyo na din po dyan online. Ayan, meron na kami ECC. So ito po, yung sa ECC, pag meron na kayong ECC, may project man, may operation man or wala, kailangan nagsasubmit po kayo lagi ng CMR. Kasi mid ng year after ng issuance ng inyong ECC, dapat doon po mag-start yung submission ng
inyo pong CMR. Kasi dun sa CMR, dun po makikita yung status. So kung wala kayong operation, dun pa lang po, ma-check na ilalagay nyo na sa status na wala pang operation. Kasi di ba ang ECC naman po ay ina-apply prior sa operation ng project. Kaya lang yun nga, merong mga cases na late, nahuli yung ACC nila. Pero yung usual, halimbawa, mag-construct pa lang ako ng project, mag-apply ako ng ECC. So meron mga iba na hindi naman agad-agad na-construct. So pag-submit niyo ng CMR, dun pa lang po ilalagay niyo na yung status kung ano na ang development po ng project, kung under construction pa din po ba siya or ano na. Basta make sure po na mid ng year after ng na-issuance, after na na-issue ang inyong ECC, make sure po na mag-submit agad kayo ng CMR. Kasi kung titignan nyo po yung condition dyan, meron dyan na submission ng report agad. So halimbawa, wala kayong submission ng CMR, automatic po magiging violation nyo ng isa nyo sa condition and pwede kayo pong ma-penalize. Kaya mas tawag dito, dapat mas dapat ma-comply po nyo yon na yung may mga ECC na nagsasubmit agad kayo ng CMR, may operation man o wala. And by the way, dito pala sa SMR, reminder din po na may operation din or wala, kailangan nagsasubmit pa din po tayo ng SMR. So, i-reflect lang po natin. So, ito po nga yung parang tool para ma-inform nyo sa amin na kayo hindi nag-ooperate. Kasi meron po mga projects na kami na-encounter na ma'am, hindi naman kami nag-submit ng SMR. So, wala naman po kami i-report dahil wala naman kami operation. Kaya lang, paano namin po malalaman na wala nga kayong operation? Unless, siguro, nag-notify, nag-letter kayo sa office na okay, wala po kami operation for this period, kaya wala kaming isasubmit na SMR. Pero po, kung wala naman kayong sinubmit na letter and sabi niyo wala kayong operation, so hindi kami informed. Kasi po sa amin, hindi po namin pwedeng i-assume yon na pag wala kaming na-receive na SMR, wala po kayong operation. So sa side naman po namin, lagi pong pag wala kayong sinubmit, ang nasa isip po namin na nag-ooperate kayo pero wala kayong submission. Ganun po agad yung assumption namin doon. Kaya para malaman namin na kayo ay wala naman pa ng operation, so kailangan nyo lagi pong mag-notify sa office. So pwede po kayo mag-notify through a letter, pero kung temporary lang naman hindi kayo nag-operate, by merely submitting lang po yung SMR, kahit walang laman, doon lang po sa first part, nakalagay lang doon, okay, the project is not in operation for this quarter, enough na po yun. Para at least, meron kayong sinabit na SMR, na-inform pa ulit kami na wala kayong operation. Pwede na po kasi kayong ma-relieve sa requirement ng submission of SMR pag ang project ay permanently magko-close na. So ganito po yun. Bawal meron kayong project na talagang permanently magko-close na. So wag po kayo basta-basta lang na hindi na kayo magre-renew ng permit, hindi na kayo mag-submit ng SMR. Lagi po tayo magsasubmit ng notification kay EMB kasi marami din po kaming cases na ganyan. Matagal na palang hindi nag-operate ng project. So kami naman, once na nakita kasi namin na expired yung permit, hindi kayo nag-renew, lagi po ang assumption nga ito nag-ooperate to walang renewal ng permit. So pwedeng ma-issue pa kayo ng notice o di kaya mapuntahan kayo para ma-verify. Kaya po laging mag-notify. So halimbawa permanently magko-close na yung project, magsasubmit po tayo ng letter na lalo yung kung meron kayong ECC. Kasi po merong mga condition din regarding that. Sabi ko nga po meron mga post conditions yan na kahit mag-close na yung project, meron pa ding mga kailangan kayo i-comply. So mag-letter tayo sa office, sabihin nyo lang po na okay, our project is permanently close or permanently ceased na yung operation, kaya you are requesting na ma-relieve na kayo sa lahat ng mga requirements na nire-require ni EMB. So at least maganda yung record po doon. Kasi yung iba na walang sinubmit na letter. So hanggang ngayon, ang record pa rin dyan, mag-operate siguro ito. Kasi hindi naman namin alam ano na kaya nangyari dito, walang update or anything. So pag mga ganun po, lagi tayong mag-submit ng notification sa office para at least, kumbaga, yung record po, close. Lalo halimbawa, nag-close yung project, tapos meron iba nagagamit, yun pa yung magiging problem nun. At least po, may kumbaga,
maayos po na yung record sa office na na-inform na wala nang. Pero kung temporary lang naman po kayo na hindi mag-ooperate, submit na lang po kayo ng SMR. Tapos kahit ano, syempre yung mga entries doon blank lang kung kasi wala namang operation. Pero dun sa first part, yun lang, ino-note lang ko na ngayong quarter, wala lang operation. Kasi malay nyo, baka next quarter, biglang mag-operate na pala. So, yun, pag temporary lang naman. So, at least, ano lang, na-update lang po yung yung office. Tapos kung dagdag ko lang, pag halimbawa yung kanina na permanently mag-close na kayo, syempre ang initial po kasing gagawin dyan is i-validate namin. So hindi naman pwede kaming talagang agad-agad lang po maniniwala na nag-submit kayo ng letter. So i-validate naman po namin yung if talagang hindi na nag-ooperate. So yung iba naman, para at least may proof na, pwede na kayo mag-submit. For example, certification from the barangay. So at least medyo ano na yun sa amin. Para no need na to validate. Pag meron na at least na certification from the barangay showing na talagang hindi na nag-ooperate po yung branch. Okay, next. Yeah, may question si sir. Paano daw pag hindi naman po totally mag-stop operation or kung bago may tatanggalin lang na major operation established, send lang daw po na notification na. Yes po. Yan, kung meron lang merong mga tatanggalin lang na major operation, mas maganda po na laging nagno-notify sa office para at least updated po yung kahit nga di ba yung mga downtime, may mga incident. So as PCO dapat nire-report niyo po yun, mga ganyan. So nasa tingin niyo po merong need na ma-inform si office kasi para makaka-affect po ng inyo pong compliance. So dapat po nagsasend na lang tayo ng notification kahit email. So para at least pasiguro, may record po kayo, may hard copy din kayo, may black and white na hindi kami, nag-inform kami ito, nag-send kami sa email. For sure naman merong acknowledgement po doon. Para at least pagdating ng time na kung ano man ang may proof po kayo or may hawak po kayong black and white. Pwede po bang maka-add or register ang establishment sa CRS account kahit on the process pa lang ng ECC? Yes po, pwede. Ilalagay niyo lang po muna doon yung sa ECC na on process pa lang. Then, i-update niyo na lang po siya pag meron na. Yes po ba? Ma'am, yung about sa itong certificate of conformity, kahit ano na lang po doon. No, kasi parang sa amin wala namang kaming requirement regarding dyan sa certificate of conformity application. Kaya iba, nino-know na lang po yan. So, pa-know nyo na lang, ma'am, regarding dyan sa yung sa certificate of conformity application. Okay, balik pala tayo dito. So for example, nakagawa na kayo ng account. So ito po, diba, nakagawa na kayo, na-save nyo na, meron ng ganyan. So pag-access nyo po dito balik tayo po. Okay. Dito, ilalagay nyo na yung inyo pong username and password. So pag login nyo po dyan, ang lalabas dyan, kung kayo ay wala pang CRS registration, ganito po. So no registered establishment yet. You can register or add establishment on CRS system. So pag click niyo po yung CRS, itong link, madadirect po kayo sa CRS or pwedeng click niyo na lang po itong sa taas, upper left, katabi ng dashboard CRS. So automatic po, papasok kayo sa CRS naman system. So ang kinaganda po nitong SMR tsaka CRS system, isang account lang po yung gagamitin nyo. Pwede na po kayong parang magpapalit-palit. Kaya ang nangyayari, di ba gumawa po kayo nitong account? Yung account po itong ginawa nyo, pwede nyo po itong ipang-login dito sa SMR. And pwede nyo na din pong automatic ipang-login sa CRS. Yung CRS account, papakita ko. Kaya pag halimbawa po nakalogin kayo sa SMR, tapos pag click yung CRS, automatic, nakapasok na agad kayo sa CRS. Kasi nga yung account lang po yung ginagamit is isa lang for both na system. Kaya nyo na magpapalit-palit po doon. At least hindi na kayo malalagaw, hindi na kayo mag-maintain pa ng separate account for CRS. Wait. Okay, so ito, pag click nyo yung CRS, ito kasi, yan, ito, CRS. Pwede pong mag-login kayo dito, gamit na yung kaninang ginawa nyong account. So, same po siya. So, yun po ulit. Yung ginawang account kanina, pwede nyo pong ipang-login dito. Ito po kasi yung site ng CRS.